Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, Pilipinas, magkageraman, singilin natin ang China ng malaki. Dahil nga po ito sa mga nasirang bahura dyan sa West Philippine Sea. Yan mga ka-review natin. Ang balitang ito ay mula po kay Mon Cordel Info TV. Yan mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo. Mon Cordel Info TV. Yan mga ka-review natin, no? At kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? Huwag na po natin patagalin to. Sama-sama, sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Magkagiraman, nagkakasana ang ating gobyerno na pagbayarin ang China sa mga ginawa nitong pagsira sa ating mga bakura at anumang damages na ginawa sa ating mga teritoryo. At sa pagkakataong ito, yan ang bibigyan natin ng koro-koro. Sa bawat galaw ng ating gobyerno laban sa China, palaging sinasabi nila paano kung mai-escalate ang gira sa China. Ngunit ayon sa mga expert, lalong walang mangyayari sa Pilipinas at mas lalong madidihado ang Pilipinas kung wala tayong gagawin na pagbayarin ang China sa mga damages na ginawa nito sa ating mga baybayin at teritoryo. Nakikinita natin na habang tahimik lang tayo at walang ginagawa, ay mas lalong nagagawa ng China ang kanilang gusto sa ating mga teritoryo at baybayin. Magamat na ipanalo ng Pilipinas ang kanyang soberanya sa international law at sa batas ng UNCLOS, ngunit isa sa mga hindi napaghandaan ng Pilipinas ng mga panahong iyon ay hindi nag-file ng damages ang Pilipinas laban sa China. Isa sa mga rason ay hindi pa batid ng Pilipinas ang kalakaran ng UNCLOS at anumang damage na kanilang ipapile sa China, kung kaya't hindi ito nagawa ng ating bansa. Ganon din, maraming internal forces sa ating bansa ang nagsasabi na huwag mag-file ng damages sa China dahil baka ma-escalate ang gira sa pagitan ng China at Pilipinas. Maging ang mga businesses ng China ay ihinto sa ating bansa, tulad na lamang ng pag-i-export ng banana o saging sa ating bansa ay maaaring itigil ng China. Kung kaya't napag-isipan ng ating gobyerno ng mga panahon iyon na hindi mag-file ng damages sa China. Ngunit sa mga sandaling ito, dahil umaabuso na at sobra na ang ginagawang damages ng China sa ating mga karagatan at sa ating mga teritoryo, ay kailangan ng magbayad ang China. Magamat tayo ay haharap sa napakalaking consequences o maging gira sa pagitan ng China at Pilipinas, ay dapat na hindi umurong ang Pilipinas at idinidiin din ng mga expert ng Pilipinas na kailangan na nating mag-file ng damages upang mapagbayad ang China. Lalong-lalo na sa ngayon na marami nang nakalap na ebidensya ang Pilipinas at sumasang-ayon din ang ilan o maraming bansa sa panig ng Pilipinas. Kung kaya't ito ang napakagandang pagkakataon, ito ang ating momentum para hingin na at i-file ang anumang damages na dapat pagbayaran ng China sa ating bansa, maging tayo man ay haharap sa gira laban sa China. Sa ngayon, hindi na pwede sa Pilipinas ang rason paano kung mai-escalate ang gira sa pagitan ng Pilipinas sa anumang hakbangin ng Pilipinas tungo sa pagkamit ng benepisyo ng ating bansa. Nakita natin sa mga nagdaang panahon kung tayo'y tahimik at tayo lang ang nagpaparaya ay masyadong abuso ang ginagawa ng Chekwa sa ating bansa. So yan mga ka-review natin, dapat talagang magbayad na po itong China, no? Dapat na po talaga tayong mag-file ng damages, no? Mga charges, no? Dito sa China. Pagbayarin po natin ito sila mga ka-review natin kasi di ba? Sinira po nila yung mga bahura dyan sa WPS mga ka-review natin, mga coral reef, di ba?
natirahan po ng mga isda. Yan. Alam niyo mga ka-review, pwede rin itong maging isang ebidensya kung bakit hindi ah, nila ito dapat i-claim na sa kanila. Kasi kung sa kanila talaga ito mga ka-review natin, hindi nila gagawin yan. Hindi nila sisirain yung mga bahura, yung mga coral reef mga ka-review. Kasi dyan sila kukuha ng diba? Mga yamang dagat. Bakit naman nila sisirain, di ba? Kaya nga, mga ka-review natin, masasabi natin na hindi talaga ito sa kanila at wala silang pakialam kung ano man ang mangyari dito, di ba? So, ang tanong lang dito mga ka-review, papayag ba ang China na magbayad sa atin? Matagas talaga ang ulo nito mga ka-review natin. Dito pangalan sa pagpapaalis sa kanila sa WPS, parang hindi na nila matanggap mga ka-review. Yung magbayad pa kaya? So tama yung sinabi kanina mga ka-review natin na 'di ba, i-stop na lang yung mga pag-angkat sa China. Yung mga businesses natin or business ng mga negosyante, 'di ba mga ka-review? Iban na lang natin dito sa Pilipinas. O lang naman tayo. Masaktan lang naman natin itong China, no? Saka lagi nating sinasabi na malay natin gumaya yung Taiwan, 'di ba? Japan, Australia, US na hindi na rin mag-angkat, no? I-stop na nila yung trading business nila. Kalakalan nila diyan sa China. 'Di ba? Di mo mapayapa pa mga ka-review natin. Pero siguro kung gagawa ng hakbang itong China, hindi natin malaman kung karahasan ba ang igaganti niya dito or 'di ba? Ano lang yung business niya, i-expand niya sa ibang bansa. Paano pag nalaman ng ibang bansa na ganito pala ang ginagawa ng China dito sa Asia mga ka-review ginagawa niyang binubuli niya, no? Yung mga kapit bansa niya, no? Inaangkin niya yung mga teritoryo ng mga kapit bansa niya mga ka-review. So ayan, dapat nga talagang magbayad, di ba mga ka-review? Kayo po, kumbinsido po ba kayong dapat pagbayaran ng China ang kanyang mga ginawa dito sa WPS, lalo na po sa pagsira ng ating mga bahura, no? Mga coral reef, na kung saan tinitirahan po yan ng ating mga isda, no? Yung mga yamang dagat natin dyan, no? Dyan kinukuha. Habang tayo tumatahimik, lalo tayong nadidihado at nawawalan ng benepisyo sa ating mga baybayin. Kung kaya't ito na ang tamang panahon para tumindig at gawin ang nararapat, lalo't anupat na nakikita natin sa ating mga leaders ng ating bansa na gusto nang tumindig at labanan ang China. Kung kaya't ayon sa ilan sa mga nakibahagi sa pagtatanggol ng ating bansa sa harap ng UNCLOS, hindi man ito ang magic beans na solution para sa problema natin sa West Philippine Sea, pero napaka-importanteng hakbang ito ng Pilipinas na dapat na natin pagbayarin ang China. I-file ang mga damages at kunin kung anuman ang bayad ng China sa mga sinira nito sa ating bansa. Lalo na sinusuportahan tayo ng United States, United Kingdom, Australia at mga ibang bigating bansa sa Asia na gustong tumulong sa atin. Lalo na ang pagbibigay ng ebidensya dahil nagkaroon na rin tayo ng mga satellite eyes na ibinibigay ng ilang bansa para sa atin. Nakikinita natin na sapat na ang ebidensya na nakalap ng ating bansa at sapat na rin ang ating paghihirap na ginagawa ng China sa atin. Kung kaya't ito na ang panahon. Sinasabi ng mga expert na kung hindi natin gagawin yan, ay malamang mawawalan tayo ng momentum. Napakahirap at napakatagal na proseso ang paraang pagpa-file ng damages. Kung hindi natin sisimulan yan sa ngayon, kailan pa natin matatamo ang pagbabayad ng China? Kung kaya't ngayon na ang tamang momentum at tamang panahon na pagbayarin na natin ang China ayon sa ating mga expert.
Napakalaki ang ginastos ng Pilipinas sa pagtatanggol ng ating bansa sa harap ng UNCLOS, kung kaya't mainam na i-maximize ang benepisyo ng pagkapanalo natin sa international law. Hindi lang ito sa pagtatatag ng ating soberanya, kundi maging pagbayarin din ang China sa mga ginawa nitong damages sa ating mga bakura at baybayin. Kung ang bansang United States nung aksidente silang nakasira ng ating bakura dahil sa aksidenteng pagsadsad ng kanilang barko sa ating West Philippine Sea, ay nagbayad ang United States of America sa ating bansa. Higit pa kaya sa mga halatang pag-abuso ng tsikwa at pagsira sa ating mga karagatan. Dapat silang magbayad at dapat panagutan ang kanilang sinira sa ating mga baybayin. So yan mga ka-review, yan, hashtag make China pay. Trending po mga ka-review sa Twitter, nako. Ha? Dapat lang naman talaga, di ba mga ka-review natin? Kasi sobra na eh. Tsaka dapat lang sa ngayon, di ba? Sa ngayon siya sa ngayon din tayo mag-file ng mga charges against China about dito sa mga damages na ginawa nila dito sa West Philippines, mga ka-review. Kasi nga, sabi nga kanina ni Mon Cordel Info TV, mga ka-review natin, nasa momentum pa tayo, no? Nasa momentum pa tayo na may mga tumutulong pa sa atin, no? At napapag-usapan pa itong issue sa West Philippine Sea, mga ka-review natin. Kasi parang pelikula to mga ka-review di ba? Once na, di ba, hindi na mapag-usapan ito, edi wala nang magiging interesado masyado, mga ka-review. Habang ngayon po nasa momentum pa po tayo, mga ka-review natin. No, nandito pa po tayo sa kasagsagan kung saan marami pang tumutulong ng mga allied nating mga bansa. Sige, no, mga ka-review natin, i-file na yan ng mga dapat pagbayaran ng China. No, singilin natin sila ng malaki dito sa kanilang pagsira ng West Philippine Sea. So yan mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, no? Mula po kay Mon Cordel Info TV, yan mga ka-review natin, nasa description ko ang full video link ng balitang ito. China sisingilin, no? Oras na para singilin ang China ng malaki. Sinira ang WPS. Yan mga ka-review natin. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? Maraming salamat po.